Nagbabalik sa tuktok ng standings ang defending champs na Denver Nuggets. Manatili na nga kaya silang top seed o mababawi pa ulit ito ng Timberwolves o ng Thunder? Nung nakaraan pinag-usapan natin kung gaano katindi ang labanan ng mga koponan na nasa 7 to 10 seed. Ngayon naman pag-uusapan naman natin kung gaano rin ka-competitive ang race sa top seed ng standings, especially sa Western Conference. Dahil mas dikit ang mga koponan sa conference na ito. Sa Eastern Conference, mukhang ang Boston Celtics lang magiging first seed sa East at top seed sa buong NBA. Ang pinaglalabanan na lang siguro sa Eastern Conference ay ang second spot at nag-aagawan nga doon ng Bucks at Cavaliers. Pero sa Western Conference, tatlong teams ang nag-aagawan sa first spot. Number 1 na nga ngayon ang Denver Nuggets sa West. Pero close na close pa rin sa kanila ang OKC at Minnesota. Kaya kaabang-abang ang mga susunod na games ng mga koponan na ito. Marami ang nagsasabi na hindi naman daw mahalaga ang placing sa playoffs. Basta makapasok ka lang daw sa playoffs kahit anong seeding, okay na. Well, pwedeng oo. Pero most of the time, I think importante pa rin sa isang team ang magkaroon ng home court advantage sa buong playoffs. Kaya pinag-aagawan talaga ang first seed ng mga powerhouse teams. Hindi kasi natin pwedeng basta-bastahin lang ang home court advantage dahil alam naman natin ang nagagawang epekto nito sa home team. Nakaka-boost ito ng energy, nakakapagbigay ito ng confidence sa mga players. May mga players kasi na mas komportable maglaro kapag nasa harap ng kanilang mga fans. Kaya karamihan sa kanila mas gumagaling kapag nasa home court. So bilang defending champs, paniguradong gustong-gusto ng Denver Nuggets maging top seed ulit. Dahil alam nila na makakatulong ito sa kanilang pagde-defend ng kanilang titulo. Kaya nga paniguradong mainit ang magiging agawan sa top seed ngayon ng West. Dahil yung mga teams rin na gaya ng OKC at Minnesota na may gustong patunayan, mukhang hindi rin sila magpapatalo sa spot na yan. Lalo na may chance naman sila makuha ang first seed. Kahit ang Clippers siguro gugustuhin pa nitong makaangat. Pero minsan din may mga teams na namimili ng kanilang makakatapat sa playoffs. Kung may iba nagpapataas o nagpapababa para lang maiwasan ng koponan na ayaw nilang makatapat agad. Pero sa pagkakadagdag nga ngayon ng play-in tournament, parang malabo na iyon. No choice ang mga teams kung hindi ipanalo lang ang kanilang mga games. Dahil kapag bumagsak naman sila sa top 6, delikado naman ang kanilang team. Dahil dadaan pa sila sa play-in tournament. So ang mindset nga ngayon ng mga teams ay makasecure muna ng playoff spot para makaiwas muna sa play-in. At kung nakasecure na sila, doon na siguro pwedeng mamili ng kanilang makakatapat.